Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga text sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Paya Jr. Ibibigay ko na po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyo lahat. Magandang araw po sa atin po mga taga-subaybay dito po sa ating programa, ating pag-aralan. Mga kapatid, ako po ay labis nagagalak na patuloy po kayo na sumusubaybay. I hope and I pray na sa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin, saan man po kayong lupalop ng mundo na nanonood po ng atin pong Bible study online. I hope and pray tayo po ay magabayan ng banal na Espiritu. Ako po excited po na i-deliver at maging kabahagi po muli natin pong pag-aaral po sa mga sandaling ito. At I hope kayo po din na excited sapagkat napaka-exciting na ating topic, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ito po ang part 2 natin pong pag-aaral patungkol po sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Jesus. So please sit back and enjoy at may the Lord bless us as we study His Word. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay mananalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po at muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat po sa pagsama at gabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi ng lahat po ng aming salitang sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain niyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao na gustong makilala kayo at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Maging pagpapala po ang mga mensahe na aming maibibigay sa kanila at kanilang mga pamilya. At sana po ay mai-apply nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang kanilang mga natututunan dito sa aming programa. Pagpalain din niyo po ang mga nakikinig. Nilalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at mga challenges na kanilang pinagdadaanan. Kayo po ang nakakaalam ng mga ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good steward sa mga blessings na ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at kalwalhatian. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Magbibigay po muna ako ng kaunting buod sa mga natalakay natin sa part 1 ng lesson 8 na may pamagat na pangwakas na pagpapalaya. Dito po sa lesson 1 ay natalakay natin ang kasiguraduhan ng muling pagbalik ni Kristo sa ikalawang pagkakataon. Naitalakay din po natin na siya ay hindi muling tatapak dito sa lupa at ang mga namatay at buhay na nanampalataya kay Kristo ay magsasama-sama sa alapaap at sabay-sabay na pupunta sa langit. Ito pong muling pagbalik ni Kristo ay maingay at maliwanag kasi kasama niya ang mga anghel na tumutugtog ng mga heavenly music, kaya't lahat po ay makakasaksi ng ikalawan niyang pagdating. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral para sa ikasiyam na tanong, ang Biblia ba ay nagbigay ng espesipikong impormasyon tungkol sa nalalapit na ikalawang pagdating ni Kristo? Pastor? Yan po ang pagpapatuloy sa atin pong pag-aaral po sa mga sandaling ito, part 2 ng lesson number 8, Ultimate Freedom. Ang pangsyam po ng tanong mga kapatid ay very specific. Okay? Now, akin po babanggitin po ang mga iilan sa mga history. And by the way, while you are listening and watching this video mga kapatid, pwede nyo pong i-post po ang video na ito at inyo pong i-google. Libre lang po tayo mag-google mga minamahal na mga kapatid sapagkat I will tell you some specific and detailed na mga pangyayari down to the history nangyari, hindi lang po katagalan. I mean, hindi na po libong taon nagdaan, kundi ito po ay somewhat 100 years ago na mga kapatid. Okay? So you can Google it sapagkat ito po ay nakasulat po sa kasaysayan. And by the way, if you have books like Britannica, ito po yung mga encyclopedia, mga minamahal na mga kapatid, those are recorded in the history of humankind. So, yeah, question number 9 mga kapatid. Meron po bang specific po na pangyayari or information na ito po ay nagpapatungkol sa nalalapit na pagpaparito ng Panginoong Jesus? Yes.
Mismo po si Jesus ay nagbanggit po sa Matthew 24 verse 33. Ang sabi po ni Kristo, mga minamahal na mga kapatid, when you see all these things, know that it is near at the doors. Now, ito pong context po nito mga kapatid ay yun pong destruction ng Jerusalem. Okay? Ito po ay warning ng Panginoong Jesus doon po sa mga alagad niya po at mga tagasunod po niya na ang sabi po ni Jesus Christ, pray na ang destruction ng Jerusalem huwag mangyari pag Sabbath, na kayo po binanggit na nakaraan, sapagkat sila po ay nag-worship. Otherwise, madali po silang lipulin ng mga kaaway ng mga Romano. Now, darating po kasi ang time. Ito po mga kapatid, fulfillment. Jerusalem was destroyed in AD 70. Those of you who are asking bakit may BC and AD, yun po kasing BC, actually ang kompleto niya po ay BCE. Ang ibig sabihin po ng BCE, before Christian era. Yung ibang term ng BC ay before Christ. Yung AD naman po mga kapatid, yung Anno Domini. Ang ibang term niya po doon ay after death. Okay, well anyway, those are times and years. Okay, noon pong AD 70, talaga pong ang Jerusalem, okay, ito po ay nilusob at winasak po ng mga Roman soldiers headed by Titus, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So, ito po ay fulfillment sapagkat sabi po ito ng Panginoong Jesus from His mouth doon po sa verse 33 ng Matthew 24. Literal po ito nangyari at ito po ay nasa kasaysayan ng mga minamahal na mga kapatid. Ano pa? Letter B. Ito po ay isa sa mga signs na literal or specific na binanggit sa Biblia. Ito po tinatawag na great persecution and tribulation. Now, many are asking, magkaiba po ba ang ating pong topic po sa mga sandaling ito sa mga nakaraang topic about signs ng Panginoong Diyos sa kanyang pagpaparito? Yes. Inyo po maalala, we have discussed in this program about signs ng pagpaparito ng Panginoon na meron pong lindol, baha, tagutom, calamities, etc. etc. Those are general, okay? Yun po ay pangkalahatan. But these topics na akin pong binabanggit, mga kapatid, ito po is specific na nangyari sa kasaysayan with dates. Okay po? Na ano po itong great persecution and tribulation? Dito po sa Matthew 24 verse 21, sabi po ng Panginoon, then there will be great tribulation, such has not since the beginning of the world. Ito po ay niya, mga minamahal na mga kapatid, ay yun pong tinatawag na dark ages. Bakit po dark ages? Dark siya in a sense na ang truth ay trampled on the ground. Yun pong katotohanan ay na-compromise with error. Yun pong truth ay nawala sa takilya, or I mean, nawala po sa spotlight. Talagang nagmix ang compromise na pananampalataya. By the way, meron po itong study sa aklat po ng Revelation chapter 6, yung 4 galloping horsemen. Yun pong una ay meron pong white horse po doon, which is the triumphant growth of Christianity doon po sa panahon ni Kristo hanggang po sa mga disciples niya, hanggang dumarami po ang Kristyanismo. Yung pangalawa po doon ay yung red horse, yung pulang kabayo, na nagsisimbolize po sa persecution. However, hindi po nalipol ang mga Christianity kahit po may dumaan na persecution. Kaya naman, ang strategy po ng kaaway ay i-mix yung truth with his doctrine, yung error po. Kaya po, lahat ng hindi sumasang-ayon sa quote-unquote mixed doctrine of Christianity na headed by the papacy or the system called papacy, sila po ay pinersecute. Kaya naman po ang ibang mga Kristiyano, sila po ay lumipad or nagtago sa mga kabundukan. Isa na po doon yung bundok sa Italy na tinatawag po ng mga na Waldensians or yung mga tao po doon sa Waldens. Okay? Sila po ay mga grupo ng mga tao na nag-keep sa truth at hindi po sila nag-compromise. Okay? At sabi po dito, ito po ay fulfilled, mga minamahal na mga kapatid. If you have Google, you can search dito po sa aklat W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in New York. Ito po ay na-reprint doon po sa New York, doon pong Brasilia 1955, Volume 2, pages 40 to 45. Okay, ito po ay history, mga kapatid.
I am just telling you the detailed, the book at yung mga kasaysayan. Okay? Ano pa? Ang letter C mga kapatid, sun turned into darkness. Now, we have phenomenon called solar eclipse. However, ang solar eclipse mga kapatid, ako po hindi po ako scientist, but what I know what is solar eclipse. Ibig sabihin po, ang buwan ay haharang sa linya kasi po mayroon po yung linya nagkakalinya po yung araw tapos earth tapos sometimes natatabunan niya po ang moon at tawag din po ay lunar eclipse. But this time, yung buwan or ang moon ay tatago po or maghaharang harangan niya po yung light ng sun. But this time, ito pong sun turned into darkness ay hindi po solar eclipse. Why? Sapagkat sabi po sa Matthew 24 verse 29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened. Ito po ay nanggaling din po sa propesya ni Jesus Christ. Kailan po ito nangyari mga kapatid? Take note the date. Okay? You can also Google the date mga kapatid. May 19, 1780. Okay? May 19, 1780. Ito po yung natupad or na-fulfilled mga minamahal na mga kaibigan. Hindi po ito eclipse lang, hindi po ito solar eclipse lang mga kapatid. Okay? This is really a remarkable day sapagkat sa buong araw po na yun ay talagang wala pong nagpakitang araw. Di ba pag solar eclipse, saglit lang po natatabunan ng buwan yung araw or kahit ilang part nga lang po ilang part lang po ng atin pong planeta ang natatabunan po ng buwan. However, this time, this date, May 19, 1780 ay talaga pong walang liwanag na nagmumula sa araw mga minamahal na kapatid. Sabi nga po dito, candles were lighted in many houses. The birds were silent and disappeared, and the fowls are retired to roost. Talagang wala na pong manok na tumutugahawk sapagkat napaka extraordinary po ng mga pangyayari. And by the way, this is not just an extraordinary happening because ito po ay full prophecy na fulfilled based po sa Biblia. You can read that book mga kapatid sa Connecticut Historical Collection compiled by John Warner Barber, second edition po. You can download that or you can search that in Google. Ano pa? Ang sunod mga kapatid, moon turned into blood. Okay? Meron po tayong phenomenal mga kapatid na minsan ang moon ay blue, minsan ang moon ay gray. Depende kasi sa light po ng sun na kanya nare-receive. However, this time, ang sabi po dito, moon turned into blood. Talagang nagkulay dugo ang buwan mga minamahal na mga kapatid. Yun po ba ay ordinary pong pangyayari? No, it's not an ordinary happening. Bakit? Ito po propesya po long time ago, noon pang Old Testament, sa Joel chapter 2 verse 31. Ang sabi po dito, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. Talaga naman po mga kapatid, na ang in the same date ang buwan po ay ay talagang napaka pula na parang dugo mga minamahal na mga kapatid. One observer said, yung isa po nag-observe, sabi niya po, the moon which was at its full had the appearance of blood. Talaga pong mukhang dugo talaga ang kulay po ng buwan. Okay, ano pa? Stars fall from heaven. Alam niyo po, excited po tayo makakita ng mga shooting stars or ng mga meteors. At minsan, ito po ay napipredict ng atin po mga astrologers and astronomers, mga minamahal na mga kapatid. However, ito pong star falls na ito, according po sa Matthew 24, verse 29, the stars will fall from heaven. Mismo ang ating Panginoong Hesus din po ang nagpropesya. Hindi po ito normal na star falls lang po mga kapatid. Search again in your Google mga minamahal na mga kapatid. Noon po November 13, 1833, a stunning star shower took place on the night of November 13, 1833. It was so bright that a newspaper could be read on otherwise dark street. Alam niyo po, gabi yon pero sa sobrang liwanag sapagkat napakarami pong mga bituin po na naglalaglagan ay talagang makikita po na sobrang liwanag kahit inyo pong dyaryo ay kaya niyo pong basahin.
Okay? People thought that the end of the world had come. Okay? For 4 hours, the sky was literally ablaze. Aba, 4 na oras po pala. Talagang nagliliwanag ang kalangitan dahil po sa mga naglalaglagang mga bituin. Ito po ay nasa kasaysayan po. Noon po sa aklat po ni Peter A. Millman, The Falling of the Stars, The Telescope, May to June 1940, page 57. Pangsunod po mga kapatid, Jesus comes in the clouds. Ito po ay ang pinakahihintay ng lahat. Kasi po yung mga specific dates na akin pong binanggit sa inyo and mga specific fulfillment of the prophecies, yung ang araw nagdilim, ang buwan ay parang dugo, nagkaroon ng kalaglagan ng mga bituin, mayroon po yung mga specific dates at inyo po yung masisearch mga kapatid sa history po natin. But this time, ang propesiya patungkol po sa pagpapalit ng Panginoong Jesus, and which we will see Him in the clouds of heaven. Ang sabi po sa Matthew 24 verse 30, then the sign of the Son of Man will appear in the heaven, and then all tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming with the clouds of heaven with power and great glory. Makikita po natin lahat. Ito po ang pinakahintay. Again, hindi po ito extraterrestrial happening. This is a fulfillment of the prophecy, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikasampung tanong, paano natin malalaman kung narating na natin ang mga huling araw ng kasaysayan ng lupa? Inilarawan ba ng Biblia ang mundo at ang mga tao nito sa huling henerasyon? Pastor? Yes po mga kapatid, talaga pong inilarawan ng Biblia at talaga pong napakadaling malaman kung tayo po ay nasa huling kasaysayan na po ng ating pong sanlibutan. Sapagkat ito po ay binanggit sa Biblia at wala pong aklat sa mundong ito na mas lalong magpapaliwanag po sa atin sa pagpaparito ng Panginoong Hesus kundi ang Biblia mga kapatid. Yes, look at the following signs, the last days. You will be amazed, and these are the few things, many signs that show we are in the closing days of Earth's history. Okay? Na ito po yung binanggit ko po mga kapatid kanina na somewhat general or pangkalahatan. Nabanggit na po namin to sa mga previous pong mga topics, but this time, for refreshment sake, ay atin po itong pag-aaralan mga kapatid. At mga kapatid, ito po yung aking po sinasabi po sa inyo kanina na general signs doon po sa binabanggit sa Matthew chapter 24. But for refreshment sake, atin po itong iulitin po mga kapatid sapagkat ito po ay related po sa atin pong topic about sa ultimate freedom or yung pangwakas na papalaya. Now, sabi po dito, letter A, wars and commotions. Alam niyo po mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 21 verse 9, when you hear of wars and commotions, do not be terrified, for these things must come to pass. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong sanlibutan ay dumaranas na po at kasalukuyang dumaranas ng mga wars and conflicts, terror attacks, etc. etc. In fact, ang ating pong sanlibutan ay dumaan na po sa dalawang major world war, World War I and World War II. At hindi po ito thousands lang po namamatay mga kapatid. Millions ang mga namamatay or na nababawian po ng buhay. God forbid, tayo po ay dumating pa sa World War III. Wala na po siguro makakatayo po sa araw po na yun kasi napakarami na po ng mga invento ng mga tao na talagang mapanirang mga kagamitan like nuclear wars or nuclear bombs na talagang alam po natin kung papanoorin po sa YouTube kung gaano po kalakas ito mga kapatid ay kaya pong kumitil ng buhay ng milyon-milyon katao sa isang saglit lang mga minamahal ng mga kapatid. Yes, ito po yung fulfillment, but don't forget, signs po ito ng Panginoong Jesus ay malapit na pong dumating. Okay? Are we seeing these things? Yes, we are. So, it means mga kapatid, we are nearing to that day na pagpaparito ng Panginoong Jesus. Letter B, unrest, fear, and upheaval. Akin po sinesh yung word na upheaval. Sabi po doon ay kaguluhan. Okay? Ang kaguluhan tapos yung abrupt changes or pagbabago nga po. Okay? Sabi po dito sa Luke chapter 21 verse 25 and 26, there will be on the earth distress of nations with perplexity, men's heart failing them from fear and expectations.
of those things which are coming on earth. Magkakaroon daw po ng takot sa mga puso ng tao, unrest or walang kapahingahan, kaguluhan or pagbabago. Ito po ay mangyayari. In fact, sabi po dito, this is a very accurate picture of the world today. Hindi nyo pa ba namamalayan mga kapatid sa inyo pong social media na ang mga tao po ay balisa, ang tao po ay punong-puno ng takot, at talaga naman sa mga pangyayari pa lang sa ating sanlibutan. Wala na po akong update mga kapatid, pero alam ko patuloy pa rin po nagigera ngayon ang Russia at ang Ukraine, or ang Israel at ang Gaza. Talagang libo-libo na po ang namamatay, mga minamahal na mga kapatid, sa mga conflicts po na ito. We are the people of the very last days of Earth's history. Ang tension sa pagitan po ng mga bansa ay patuloy po. Alam nyo, sa United Nations na mga meetings ng ating po mga leaders, masasabi ko na sila pinagpaplastikan lang eh. Kasi yes, sa camera sila ay nag-shake hands, ang mga leaders ng mga bansa sa United Nations. Pero alam nyo po, pag uwi nila sa kanilang mga bansa, sila naman po ay naghahanda ng mga mapansalang mga kagamitan to engage for war or to prepare for wars. So, baliwala po yung mga peace talks or yung mga peace organization, sapagkat hindi po na makakamtan ang tunay na kapayapaan not until the Lord returns. Because when Jesus Christ returns, mga minamahal na mga kapatid, mawawala na po ang kaguluhan at complete peace ang makakamtan po ng bawat isa. Ano pa? Increase of knowledge. Hindi nyo pa po namamalayan mga kapatid, even this platform natin pong ginagamit ay produkto ng pagtaas ng kaalaman. Sapagkat ito po yung propesiya po sa aklat ni Daniel, sa aklat po ng Daniel chapter 12 verse 4. The time of the end will come, knowledge shall increase. Ang sabi po ng anghel, ni Angel Gabriel kay Daniel, mga minamahal na mga kapatid. Talagang ang kaalaman po ngayon ay lumalago. Hindi ko na po sa inyo explain mga kapatid, alam niyo naman po yan siguro. Who would have imagined na tayo po magkakausap gamit at ang ating pong pagitan mga kapatid ay ang inyo pong screens lang. Before, ang hirap po ng communications. But now, ay samot-saring mga applications you to communicate with other people. Okay? So, yes, information age makes this one obvious. Even the most skeptics admit that this sign is fulfilled. Knowledge is exploding in all areas of science, medicine, technology, and many more. Okay, who would have imagined ang bakal ay lulutang? Yun po yung mga barko. Who would have imagined ang bakal ay lilipad? Yun po yung mga airplane po mga kapatid. That is because of the increase of knowledge ng sangkatauhan. And you know what? Yun din po pala ay signs na ang Panginoong Jesus ay malapit na pong dumating. Isa pa pong signs mga kapatid na very generic or general or specific. Ito po tinatawag na scoffers and religious skeptics. Alam niyo po, kahit pong sinerge yung salitang scoffers, ang Tagalog niya po ay mangungutya o sa Bisaya pa manlilibak or manghahamak. Ibig sabihin po yung mapang-asar. Yung kumbaga bullies. Okay? Dati po pala ang panahon mga kapatid, mga kaibigan, na meron pong mangungutya sa mga taong gustong magtapat sa Panginoon. At ito pa po, magkakaroon din po ng religious skeptics. Alam niyo po yung skeptics mga kapatid, ay talagang ito po yung quote and quote, pretending to be religious, but in fact, they are not. Sapagkat sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 3, they will not endure sound doctrines. They will turn their ears away from the truth and be turned aside fables. Ayaw po nila yung truth. Gusto lang po nila yung mga skeptical truth. Let me say this one. Marami po mga preacher po ngayon sa social media or sa mainstream media or sa inyo po mga napapagalingan po around you na tinatawag na prosperity gospel. Okay? I have something against with them. Not totally against with them, but I have something against with them. Kasi po, may mga nagpipreach na sinasabi, when you accept Christ, life is abundant. Totoo naman po yun, pero ang abundant nila ay literal. Ibig sabihin, hindi ka malulugi sa negosyo mo. Lalago ka, lahat na lang. Talagang prosperity ang makakamtan mo pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Now, those things are not 100% true. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, when you follow me, take up your own cross. Ibig sabihin po,
may mga pagsubok na darating. Kaya yung mga taong pong nag-engage sa prosperity gospel, pag sila po ay sinusubok or nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, hindi po nila kayang tanggapin. At sinasabi po nila, walang Panginoon. Kasi sila ay mga napakaraming pagsubok po sa buhay. Okay? Now, beware of those skeptics, mga minamahal na mga kapatid at mga scoffers. Ano pa? Moral degeneracy or decline of spirituality. Ang sabi po sa 2 Timothy 3 verse 1 to 3, in the last days, men will be lovers of themselves, unloving, without self-control, at napakarami po nun. Despisers of good, having a form of godliness, but denying its power. Kung niyo po mabasahin po yung whole context po nun, mga kapatid, ay talagang malalaman mo na disobedient to parents. Malalaman niyo po na tayo po nasa huling kapanahon na, sapagkat ito pong mga binabanggit ni Apostle Pablo ay nasa atin na pong henerasyon ngayon. You know what? Ang Amerika pa lang po ha, I'm not talking about our motherland here in the Philippines. Ang Amerika pa lang po is in the midst of spiritual crisis. Alam niyo po mga kapatid, nagkaroon po daw ng survey sa Amerika kung gaano po kasikat ang Ten Commandments ng Panginoon at yung hamburger ng McDo. Nakakalungkot isipin mga kapatid. Ilang percent lang, I think wala pa po sa 30%, if I'm not mistaken. Wala pa po sa 30% ang nakakaalam na meron pong law sa 10 utos ng Panginoon na nagsasabi na huwag kang mangangalunya. Pero 95% ng mga tao, based sa survey po na yon sa Amerika, ang alam nila na meron pong pickles doon po sa Big Mac. Okay? Doon po sa Big Mac ng McDonald's. Doon po sa kanilang hamburger. Now, something wrong with us, with our society, mga minamahal na mga kapatid. Mas alam pa nila na meron pong ganitong ingredients sa Big Mac ng McDonald's kesa sa law ng Panginoong Diyos. Something is wrong with our society, mga kapatid. Sabi nga po dito, nearly 1 marriage in 2 ends in divorce. Nakakalungkot, 1:1. Okay. Ibig sabihin, pag meron 2 kinasal, ang isa po doon maghihiwalay. Ganun ba yon? Nakakalungkot mga kapatid. Talagang silang-sila na po ang atin pong morality. Pabulusok, pababa ang atin pong morality sapagkat ito rin po ay propesiya ng Panginoong Diyos na binabanggit po sa Biblia dito po sa 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. Mga minamahal na mga kapatid. Ano pa? Craze for pleasures. Ano pa sabi po dito? Men will be lovers of pleasure. Yung kagustuhan lang po nila ang nasusunod. The world has gone crazy for pleasure. Alam niyo po mga kapatid, kahapon ako po ay nagkaroon ng Bible study about din po ito sa mga signs. Alam niyo po, sabi ko po doon sa mga aking pong Bible students doon po sa Iglesia ng Salaban. Sabi ko, alam niyo, ang mga tao ngayon ay talagang pleasure-centered. Pag sinasabing pleasure-centered, kung anong kagustuhan nila, lalong higit po sa concept ng sexual activities, ang mga tao po ay, alam nyo, dati hindi, nalilito ko or hindi ko mag-gets yung salitang 150. Yun pala mga kapatid, somewhere in Manila, I don't know where in Manila, pero sabi nila, somewhere in Manila ay maaari ka na pong magkaroon ng sexual pleasure sa halaga pong 150 pesos. Kaya nga po, rampant lang po ngayon yung sakit na AIDS or yung HIV. Kasi sa halagang 150 lang, magkakaroon ka na ng sexual satisfaction. Ito pang malala, nung ako po ay nasa Mountain View College, yung mga ka-roommates ko doon, sabi nila, nung sila daw po ay nag-canvassing sa Manila, sabi nila, pag ang Panginoon ay muling darating, unang susunugin daw po yung Manila. Sabi ko, bakit? Kasi doon pa sa Manila, hindi lang 150 ang uso. Yung tinatawag na pangkape. Ibig sabihin, bigyan mo lang ng pangkape yung gusto mong makasex, ay ibibigay na ang kagustuhan mo. Pangkape lang kasi napulit magdamag walang customer. Bigyan mo ng pangkape lang, ibibigay niya ang kagustuhan mo. Sabi ko, ganun na kababa ang morality ng tao, mga minamahal na mga kapatid. So, yes, increase of lawlessness, bloody crimes, and violence. Hindi na po ito lingid sa inyo pong kaalaman. Tayo po ay tumatahak na po sa mundo na marami na pong kaliwat kanang mga holdapan, krimen, rape dito, patayan doon. Sapagkat ito po ay binabanggit sa Biblia
mga minamahal na mga kapatid. Ano pa? Natural disaster and upheaval. Maya't maya, lumilindol. Yung nakaraan lang, lumindol mga kapatid. At nagkaroon ng malalakas na bagyo. And take note ha, ang mga bagyo po ngayon ay hindi na po signal number 1 and 2 lang. Umaabot na po hanggang signal number 5. Okay? Hindi na po normal ang mga bagyo ngayon. Talagang ito po ay napakalakas na mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. So, ano pa po mga kapatid? Last, dito po, a special message to the world in the last days. Sabi nga po sa Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached into all the world. Sa kabila ng mga kalamidad, signs of the times na ang Panginoong Diyos ay malapit na dumating, mga moralities ay nagde-decline na po mga kapatid. One thing is for sure, kahit lumalago ang mga krimen at mga signs ay natutupad, ang pagbabalita sa nalalapit na pagpaparating ng Panginoong Diyos ay hindi po magpapahuli. In fact, kayong nakikinig po ngayon, ito pong online evangelism po natin, ministry po natin, ay isa sa paraan ng Panginoon upang ibahagi ang huling mensahe sa sanlibutan. And that is why here in our program, ating pag-aralan, we are calling out to you, mga minamahal na mga kapatid. Please listen up. The Lord is soon to come. Please let us be ready in this time, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-11 tanong, gaano kalapit ang ikalawang pagdating ng Panginoon? Pastor? Mga kapatid, yes, habang akin po didiscuss ang mga katanungan po kanina, alam niyo po, I think this is one of the greatest question na akin po na-encounter in my Bible study. Gaano na po kalapit, mga kapatid? Now, we are not setting time here. Hindi po tayo nag-set ng time. Mali po yung magsaset ka ng time na sabihin mo, feeling ko 10 years from now, feeling ko 5 years from now. Marami pong mga nagsaset ng time, mga kapatid, na sila po na-disappoints. Okay? But the Bible told us the nearness of Christ coming. Dito po sa Matthew 24 verse 32 hanggang 34, meron pong binanggit na a little bit of parable ang Panginoong Jesus. Now learn from this parable, sabi niya po, from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near. At the doors, assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Okay? Ano po sasabi ng Panginoon, mga kapatid? Yun po kasing, correct me if I'm wrong, but sa ako po hindi po ako plant pathology, pero sa mga nag-aaral po ng mga kahoy or ng mga halaman, yun pong fig tree, mga kapatid, ang bilis pong matuyo ng kanyang dahon. Okay? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, ganoon din po kabilis ang fulfillment ng mga propesiya at alang higit po ang pagpaparito ng ating Panginoong Jesus. The Bible is very specific and plain on this point. Almost all the signs had been fulfilled. Narinig na po natin, mga kapatid, ang mga signs na natupad na. We cannot know the day and hour of Christ's return, but we can know that His coming is very near. Hindi po natin alam ulit ang specific date and time. However, we know na napakalapit na po, mga kapatid. Alam niyo po, lagi po binabanggit ito as illustration. Ang manok po, anong oras po siya tumitilaok? Di ba, ang manok po, kasi po, ako po ay nag-work student po sa Mountain View College. For 10 years ako po ay nag-work po doon. Ang department po doon na ako po nagtagal yun, Food Factory, magdamag, mga kapatid, ako po ay nag-bake ng tinapay kasi ang dami po estudyante doon at syempre papakainin sila for breakfast. Lalagay po ng bread. Alam niyo po, mga kapatid, starting 9 sa gabi, ang mga manok, tumitilaok na yan eh. Tumitilaok sila para, patulog na. Okay, I don't know why. Tapos, since gising po ako magdamag, pagka alas 12 naman po ulit, tumitilaok sila. Pero, hindi po sila sabay-sabay. Paunti-unti lang. Okay? Paunti-unti lang. Tapos, pagka alas 2, may tumitilaok ulit. Pero alam niyo po, mga kapatid, ano pong na sila po tumitilaok ng sabay-sabay? Around 5 in the morning hanggang mag-alas 6, mga kapatid. Sunod-sunod yan sila. Okay? Ibig sabihin po nun, ang araw ay nandyan na. Katulad ng pagpaparte ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, hindi lang naman po ngayon nagkaroon ng gera eh.
Hindi lang po ngayon nagkaroon ng lindol. Hindi lang po ngayon nagkaroon ng kalamidad o ng bagyo. Meron na po yan before. However, hindi po ganun kasunod-sunod. But this generation, mga kapatid, ilang taon pa lang nagdaan. Dumaan na po tayo sa pandemic. Yung mga lindol, sunod-sunod na po mga kapatid. Walang araw na walang lindol. Yung bagyo mga kapatid, walang araw na may mga bagyo na forms, okay? Yung moral degeneracy mga kapatid o yung pagbulusok ng moral ng tao, labis-labis na po. So you will know na ang araw ay malapit na o yung pagpaparito ng Panginoon ay malapit na sapagkat yung mga palatandaan po ay sunod-sunod at magkasabay-sabay na pong nangyayari mga kapatid. So, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, get ready because Christ is coming very soon. Salamat po, Pastor. Sa ika-12 tanong, si Satanas ay nagsasabi ng maraming kasinungalingan tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. At sa pamamagitan ng mga kasinungalingang kababalaghan at mga himala ay nalilinlang ang milyon-milyon. Paano ka makakatiyak na hindi ka malilinlang? Pastor? Alam niyo po mga kapatid, sabi po sa Revelation 16 verse 14, they are spirits of demons performing signs and miracles. Alam niyo po, bagaman ang Panginoong Diyos ay nagbanggit ng napakaraming signs, ang tao naman, pagpakitaan ng diablo o ng kaaway ng literal na signs, mas marami pong nadadaya ang kaaway. Halimbawa, ito na lang pong spiritism. Ang spiritism po ay isa po sa signs na ang Panginoong Hesus ay malapit na pong dumating. Bakit? Mas marami na pong nag-i-incline na mga kabataan at kahit mga magulang sa mga spiritism na mga palabas. Katulad na ano po, Harry Potter. Yes, lumago ang palabas na ito na dating aklat lang to mga kapatid na isang hindi sikat na author. Pero dahil may kwento yan kumbaga kung paano siya lumago because of selling these books na kanya pong ginawa hanggang sa ginawa po itong movie. Ito po yung spiritism mga kapatid. Nakakalungkot, maraming mga tao, mga kabataan ang nagko-consult sa Spirit of the Glass. At doon po ang kaaway naman ay nagpe-perform ng miracles. At tuwang-tuwa naman din po ang mga tao. Mga kapatid, don't engage for those things. Okay? Yun po ay paraan ng kaaway para linlangin po ang sangkatauhan na ma-divert ang attention ng tao sa paghahanda at doon po ma-focus doon po sa mga false miracles ng kaaway, mga minamahal na mga kapatid. Ano pa? Hindi lang po mga false miracles or mga spiritism, kundi false Christ and false prophets will arise. According po sa Matthew 24 verse 24, napakarami po mga preachers or hindi lang po preachers, mga false messiah. They are claiming na sila daw po ang embodiment ni Christ. They are claiming that they are the last day Christ. Ito nakakalungkot. Marami po naniniwala sa kanila. Dito lang po sa Pilipinas mga kapatid, many are claiming na sila daw po ang appointed son of God. Hindi lang po ito sa Davao hindi lang po ito sa Mindanao, kahit ito po sa Luzon, sa Visayas, many are claiming. Tapos nakakalungkot, ang Pilipino ay madaling mauto. Syempre, paano hindi ka mauto? Kung hindi ka po nagbabasa ng Biblia, ay talagang wala kang ground sa pananampalataya mo. Okay? So mga kapatid, take note this. Satan has invented many teachings about the second coming and is deceiving millions in believing that Christ has already come. Maraming ganyan turo Huwag ka na maghanda sa pagpapatid ng Panginoon. Dumating na siya. Pag naramdaman mo daw na meron kang peace sa puso mo, ibig sabihin ang Kristo ay dumating na. Mga kapatid, we have discussed it on the part 1 that we will see Christ literally sa Revelation 1 verse 7. We will see Him with our own eyes. Kaya po, huwag po tayo maniniwala sa mga teachings na nagsasabi na ang Panginoon ay dumating na, nasa puso mo na siya, mga kapatid. Yes, ang Panginoon can be in your hearts, but literally the Bible is telling us na He will come in the clouds. Okay, yung Holy Spirit, you can invite the Holy Spirit in your lives, in your heart. But there will be a literal Savior, Jesus Christ, that will come to get ready, mga minamahal na mga kapatid. So don't be deceived na, ay wag ka na maghanda, ang importante lang mamuhay ka na may kagaligayahan sa puso mo.
Those are deceptions, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-13 tanong, paano ka makatitiyak na magiging handa ka sa pagbalik ni Jesus? Pastor? Mga kapatid, John chapter 6 verse 37, dito pong binabanggit po ng Panginoon. The one who comes to me, I will by no means cast out. At dito po sa John chapter 1 verse 12, as many as receive him, to them he gave the right to become children of God. Simple lang po mga kapatid. Paano ka magiging handa kung ang Panginoong Diyos ay pumarito na or habang naghihintay tayo sa ikalawang pagpaparito ng Panginoong Jesus? Many texts has told us, mga kapatid, be faithful to Him. When you accept Christ, John chapter 1 verse 12, ikaw at ako ay magiging rightful owner, children ng Panginoong Jesus. And di lang yon. Sabi po sa Hebrews 8 verse 10, I will put my laws in their minds and in their write them in their hearts. Ibig sabihin, when you accept Christ as your Savior, personal Savior, isusulat niya po ang kanya pong law, ang kanya pong kautusan sa atin daw po mga isip at isusulat niya po ito sa atin po mga puso, mga minamahal na mga kapatid. Yes, sabi nga po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, ito pong binabanggit. Salamat sa Panginoon, siyang nagkaloob ng tagumpay sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Yes, ikaw at ako ay meron pong tagumpay if you accept Christ, mga minamahal na mga kapatid. Mga kapatid, mga kaibigan, may nagkatanong po sa akin, Pastor, nasaan ba ang Panginoon ngayon? Yes, literally, He is in heaven. In fact, He is in the most holy place interceding on our behalf. But spiritually, mga kapatid, through the presence of the Holy Spirit, sabi po sa Revelation 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. Siya po'y kumakatok sa mga puso po natin. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Sa puso mo, sa puso ko, siya po'y kumakatok, mga kapatid. Kung nafe-feel nyo po na ang message po sa mga sandaling ito ay kumakatok sa inyo po mga puso, in other words, the Holy Spirit is knocking at the door of your hearts. Please let Him come in, mga kapatid, nang sa gayon po, ikaw at ako ay maging handa sa pagpaparito ng ating pong Panginoon. Salamat po, Pastor. Para sa ika-14 na katanungan, anong malaking panganib ang babala ni Kristo sa atin? Pastor? Sabi po sa Matthew 24 verse 44, meron pong great warning ang Panginoong Diyos sa ating mga kapatid. Be ready. The Son of Man is coming and you do not know. Andun po yung pinaka-word, mga kapatid. Ikaw ay maging handa. Ang iba pong term sa be ready, watch out. Tanong, pag ikaw po ba ay nag-watch out, pag ikaw po ba ay naghahanda, ikaw ba ay relax lang? No. Ang mga nag-watch out, mga kapatid, talagang nakaantabayan sila. Kahit pag pikit ng mata or pag, ang tawag dyan, and a twinkling of an eye, hindi yan sila pumipilik mata, mga kapatid. I mean, kahit po yung pag-close ng mga mata sa saglit, hindi po nila ginagawa yun. Kasi po sila po yung nag-watch out. Bakit? Sabi po dito, sapagkat ang pagpaparito ng anak ng tao, which is Jesus Christ, wala pong nakakaalam, mga kapatid. So take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with a carousing drunkenness and cares of this life. Sabi po sa Lucas chapter 21 verse 34. Mga kapatid, paano ka magiging handa? Lagi mong pag-aralan po ang kanyang salita. Ang sabi nga po sa Lucas, ating binasa po kanina, otherwise, ikaw ay malululong sa mga makamundong bagay. So please, mga kapatid, the Lord is knocking at the door of your hearts once again. Ang paraan para maging handa sa ikalawang pagpapatin ng Panginoong Hesus ay yung ipagkaloob mo yung buong mong buhay sa Kanya by reading His Word, watching these kinds of videos, mga kapatid, na nag-aaral ng Kanya pong salita. Refrain from, if possible, stop or get away from those worldliness, yung kalasingan, yung mga bagay na nagkumukuha ng atensyon mo sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Be ready, mga kapatid, sapagkat ito nga pong sabi, mga kapatid, yun pong panahon po ni Noah ay talagang marami po ang namatay. It's because they are unaware and they choose to reject the message
It's because they are so hard-hearted. Huwag po nawa tayong maging ganon, mga minamahal na mga kapatid. Instead, tayo po ay magtalaga ng ating pong buhay sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Kayo na po ang magtanong ng huling katanungan. For the last question, mga minamahal na mga kaibigan, let me ask you for this question. Do you want to be ready when Jesus returns for the second time? Gusto po ba natin na maging handa sa pagpaparito po ng ating Panginoon? Iiwan ko po sa inyo po ang kasagutan, mga minamahal na mga kapatid. Katulad po ng sabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. And let me add that verse in Joshua chapter 24 verse 15. As for me and my house, we will be ready when Christ return. I hope and I pray, ikaw din, magiging handa. Ikaw din, kasama lahat na nanonood po ngayon, tayo pong lahat ay magiging handa sa pagpaparito po ng ating Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na inyo na namang naituro sa amin sa episode na ito. Sa lahat po ng mga na-discuss natin ng mga signs, iisa na lang po ang hindi pa natutupad. Yun ang muling pagbalik ni Jesus. Kaya po ang laging sinasabi ni Pastor at ang panawagan namin, saliksikin po natin ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating sarili na magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Kilalanin pa siya para kung sakaling darating man ang Panginoon, handa tayo. Kasi hindi po natin alam, kagaya nga po ng sinabi nila, ang Panginoon ay darating na parang magnanakaw. Walang nakakaalam kung kailan ang pagdating niya. Kaya dapat po ay lagi tayong nakahanda na tanggapin siya sa kanyang pagbalik. Ibinabalik ko po muli kay Pastor Payod para sa kanyang closing remarks at panalangin. Mga minamahal na mga kapatid, ang aking pong dalangin sa bawat isa po sa atin, ang aking pong appeal para po sa atin lahat. Alam niyo po, yung mga makabundong bagay, yes, they are so pleasurable, quote unquote. They are so attractive, okay? But don't forget, temporary lang po yung mga bagay na yun. You will be entertained for a while, pero ang kapalit po pala nun, yung eternal promise ng Panginoon na binigay sa'yo. So please don't exchange to temporary things on this world. Don't exchange your eternal life sa mga temporary mga bagay sa mundong ito. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Dakilan naming Diyos, maraming salamat po. Ama, napag-aralan po namin sa mga sandaling ito ang mga palatandaan na kayo po yung malapit na dumating. And those specific dates and signs na binanggit po ng Biblia at natupad na po, O Diyos. But above all else, Father in heaven, matupad na lahat ng mga pagkasunod-sunod, ano pa mga mangyayari. Lord, we don't care about them. Yes, we believe those are signs na nagpapasabi po sa amin na malapit na po pumarito ang aming pong tagapagligtas. Lord, above everything else, help us, Lord, to be more ready in our spiritual journey sa aming pong relasyon sa aming pong Panginoong Jesus. Sa aming pong relasyon sa aming kapwa, Lord, makitaan po nawa niyo kami ng pagtatapat sa lahat po ng aspeto ng aming pong mga buhay. Pagpalain po lahat ng mga nakikinig sa mga sandaling ito. Tulungan din po sila, Ama, na maging handa at sama-sama, langit na bayan, kami po maninirahan para sa mga nagtatapat sa inyo, niya po, nung buhay na walang hanggan. Ito po kami sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nag-subscribe na. Higit sa pagsasubscribe, mas hinihingi po namin sa inyo na i-share nyo po itong mga videos natin para po makarating ito sa mga taong nangangailangan na makilala ang Panginoon at malaman ang kanyang gospel. At kung meron po kayong mga tanong at mga experience na gustong i-share, maaari nyo pong i-comment yon sa aming comment section. Ganon din po kung may mga prayer request kayo, pakilagay din po sa comment section para maipanalangin po natin. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagsasabi sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!